Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nangyayari na ang ating kinakatakutan ngayon dahil sa may bagong taktika ngayon na ang China para matakot ang ating mangingisda, para hindi na mangingisda diyan sa Baho de Masinloc at tuluyan na nilang ma-occupy ang lugar. Ito ang kanilang tinatawag na live fire drill, palagi yan. At siguro baka araw-arawin na magpaputok sila diyan. Ang problema nga ay live drill. Ang bala ng kanyon ay diyan maglalanding sa karagatan ng Baho de Masinloc na merong nangingisda diyan. Kaya ano ba ito? Act of war na ito eh. Sa panahon nga ni Obama ay hindi nakaarte ang diyan eh, ang China, dahil sa nag-warning si Obama na ops, huwag kayong mag-dredging yan, huwag magtayo, huwag gumawa ng artificial island. Meron kayong consequences. Kaya natakot si China sa warning ni Obama eh. Ewan ko lang kay Donald Trump kung hindi siya matakot. Diba eh, mas agresibo si Donald Trump eh. Kaya ito ngayon ang ating pinaka-problema na ngayon dahil kanyon na eh. Pasabog na yung ating harapin dyan sa Baho de Masinloc. Ngayon kung magpaputok na nga sila, di ba sabi noon kapag may puputok diyan ay gulo na. Eh may pumutok na eh. Tapos maglanding pa diyan yung mga bala ng kanyon sa diyan sa sabog sa Baho de Masinloc. Malapit sa sa BRP Sierra Madre. Anong gagawin natin? Titingin lang ba tayo? Sobrang duwag naman. Okay, so ito ang balita courtesy sa atin ng UNTV, atin na panoorin. They're trying to again make another ploy, or what you call trying to make another new normal in order to intimidate our BIPAR, our Coast Guard, and our fishermen. Ginagamit ng China na bagong taktika ang live fire exercise para takutin at sindakin ang mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc at maging ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na naghahatid ng tulong. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, ngayon lamang ginawa ng China ang biglaang pag-anunsyo ng live fire exercise sa lugar kung saan nandoon ang maraming bangka ng mga mangingisda at sasakyang pangdagat ng PCG na nagdulot ng takot sa mga mangingisda. Well, I think this is the first time that this kind of ploy was done by the PRC, instantly or suddenly announcing that there is a live fire in an area that is actually within our exclusive economic zone, an area where it is leading to the entrance of the shore, and it has actually put a lot of risk and danger to the lives of our fishermen and our BIPAR vessels. Normal anya na kapag magsasagawa ng live fire exercise ay isinasagawa ito sa mga international waters at may advance notice sa isasagawang pagsasanay, di gaya ng ginawa ng China na biglaan. Ayon sa Philippine Coast Guard, wala silang na-monitor na live fire exercise sa lugar pagkatapos ng ginawang anunsyo ng China. Bariing kinundina ng National Security Advisor ang hakbang na ito ng China, kasama na ang dangerous maneuver at pag-water cannon sa BFAR vessel. Okay, so atin muna balikan yung live fire drill. Kasi yan ang may tutulad sa ginawa nila sa Tasman Sea sa Australia. Diba, sa karagatan ng Australia ay nagpaputok din doon ng warship ng China. Pero hindi naman umabot sa teritoryo ng Australia ang bala ng kanyon. Kaya dito sa Pilipinas ay sa Baho de Masinloc sila mag-fire drill eh. Talagang pasok na sa ating teritoryo. Ngayon anong tawag diyan sa giyera, di ba? Di ba act of war na yan? Yung pasabugan ba yung bakuran mo, anong tawag doon? Mga kababayan. Kung ganyan na pasabugan yung bakuran natin, di mag live fire drill din tayo doon sa China at doon din natin ibagsak yung bala sa kanilang karagatan, di ba? Tingnan natin kung papayag din sila na ganun. Kasi sobra naman yung dito sa harapan natin pasasabugin yung bala ng kanyon, di ba? Grabe naman yun hindi lang trespassing kundi walang mudo.
Dahil sa pinasabugan ka na nga sa harapan ng bahay mo, ay hindi ka pa rin sasagot, di ba? Dapat mag-wild ka na kung ganyan. Kaya kung ganito, di ba, dapat merong gagawin ng ating gobyerno. Hindi yung palagi lang tayo bahagbuntot, pasensya, palaging nagpasensya. Doon nga sa Vietnam ay nagipagbarilan doon ang Vietnam eh. Kaya hindi binubuli palagi ang Vietnam ng China dahil magipagbarilan talaga yung kanilang mga navy sa Vietnam. Nangyari na yan nung binalita na karaang taon, di ba? Merong insidenteng barilan talaga dyan sa Vietnam. Sa Pilipinas, kung ganyan na mag-live fire drill sila, napaka-insulto talaga yan at dito babagsak ang bala sa Sambales, dyan sa sabog at baka may tamaan pa na mangingisda. Kaya kung ganyan na pinaputukan na tayo, sinasabi lang na live fire drill pero talagang pinuntirya ng ang Sambales, di ba? Anong gagawin ng Pilipinas? Dapat meron tayong contingency plan dyan. Merong contingency plan, plan A, plan B, kung anong isasagot natin kapag nangyaring pasabugan tayo ng China. Huwag masyadong duwag kasi ulit-ulitin tayo eh. May mimihasa yung China kapag hindi tayo mag-react ng agresibong reaksyon. Bubulihin talaga tayo, ganyan yan. Ganyan yung China. Kaya kung umaksyon lang tayo, di ba, nandiyan naman ang Amerika, di ba? Kung pasabugan tayo, hindi magpaputok din tayo papunta ng China. Pero sabihin din natin na live fire drill lang yan, hindi yan totohanan. Di ba? Kung anong masabi nila. Okay, balik tayo sa balita courtesy ng UNTV. Dapat anyang itigil na ang ganitong hakbang na lalo lamang makasisira sa relasyon ng Pilipinas at China. So this is an aggressive illegal act that we are condemning, and we want China to stop all this kind of aggressive actions because this is not really doing good to our relationship, and this is already what we call taboo in the modern world. And for us, we will continue to be there. We will assert our presence because Scarborough Shoal is part of our territory. Its waters are within our exclusive economic zone. Sa kabila nito, hindi papatulan ng Pilipinas ang ganitong pain ng China at patuloy na idadaan sa diplomatikong laban ng usapin. Sa ngayon, maaari anyang tinitignan pa ng China ang magiging reaksyon ng international community. So we will not play to the narrative of China. This is what they want, for us to react, overreact, and then they can have the justification to use their PLA and practically turn the narrative around against us. So we will not play to that kind of ploy. We continue to follow our policy. We don't want to escalate, but we will assert and we will defend our territory and our sovereign rights through peaceful means, through the rules that are accepted by the international community, and following, of course, following the international rule of law. Kaugnay nito, sabi ng kalihim, ang anunsyo ng China na gawing nature reserve ang Bajo de Masinloc ay isang palusot lamang ng China sa aktwal na pag-okupa sa lugar, isang bagay na hindi papayagan ng Pilipinas. Well, first of all, that pronouncement is, as I said, a prelude or a pretext for an actual occupation because, building and structure there will be manned by people. So therefore, there will be people occupying it. And that is actually banned. And actually, if you recall, we have the Declaration of Conduct of Parties. And it's very, very clear in the provision that there will be no occupation of unoccupied feature. So putting, structure and people there is tantamount to occupation. And we will not allow Alright. that. Okay, so yun nga yung kasunduan sa sino bang presidente ng Pilipinas ang pumirma ng kasunduan na yan between China and Philippines na walang ni isang magtayo diyan ng permanent structure na katulad ng mga konkreto diyan sa WPS. Yung Pag-asa Island naman ay malapit na lang yun dito sa Palawan. Yung WPS, yung ating economic zone ay dapat sa kasunduan na
dapat walang magtayo ng concrete structure. Ngayon kung gawing ano na yan ng China ng kanilang natural reserve, magtatayo yan sigurado ng military facilities. At dyan na yan, makontrol na nila ang buong South Pacific kapag magagawa na sila dyan ng military installation, kasi malapit na talaga sa Pilipinas, malapit sa Taiwan. At hindi lang yan, yung kanilang hinahabol dyan ay yung talagang langis na nandyan sa ilalim ng ating WPS sa karagatan. Kaya itong sinabi ni Secretary Anyo na dapat lang mahinahon tayo at idaan natin sa batas ng international law, ay okay naman ito. Pero kung paulit-ulit na talaga, di ba? Paulit-ulit na pinasabugan ng harapan ng bahay mo, kahit tulog ka sa ating gabi, pinasabugan, anong gagawin mo? Di ba? Pasensya pa rin ba? Ay nako. Ang daming nagsasabi na naduduwag na naduduwag na yung ating Philippine Navy. Ipasabugan ka na nga tapos hindi ka sasagot. Kung ganyan na pasabugan mo rin para magkaroon ng ng itong balanse. Magkaroon ng equalizer. Ayan. Kasi kung tanggap ka na lang ng pasabog, ay talagang ulitin kasi hindi ka sumasagot. Pero kung sasagot tayo ng isang pagsabog din, wag lang ipatama doon sa kanilang barko, ay siyempre magdalawang isip na sila na sumasagot sila ng pasabog, baka magka-disgrasyahan na, di ba? So ganyan lang yan. Kung gulatan ay dapat manggulat din tayo konti. Hindi yung palagi na lang pasensya, di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Magpasensya na lang ba tayo hanggang katapusan ng mundo? Ipinasabugan na nga yung ating karagatan Tapos yung mga mangingisda hindi na pupunta doon dahil takot sa live drill, takot sa pasabog. Diba? Okay, tapusin na natin ng video courtesy ng UNTV. Para naman sa security analyst na si Dr. Chester Cabalsa, ang pinakabagong insidente sa Scarborough Shoal noong Martes ay konektado sa plano ng China na magtayo ng istruktura sa Scarborough o Panatag Shoal. Kaya dadaanin nila sa pamumuwersa ang pag-aangkin sa lugar. Yes, definitely, dahil gusto nga nilang i-impose yung kanilang bagong domestic law, gusto nilang gawing protected area yung Panatag Shoal natin. Definitely, mambabraso sila yan para ipaalam sa Pilipinas na sa kanila yung lugar na yun. Pero syempre hindi tayo magpapatinag sa kanila dahil unang-una, yung 2016 Arbitral Award, sinasabi na pag-aari talaga ng Pilipinas yung Scarborough Shoal o yung Panatag Shoal. Sabi naman ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, pasimula ito ng plano ng China na gawing naval base ang Scarborough para tuluyang makontrol ang buong South China Sea. Ayan, so yan yung totoo diyan na gawing military installation ang Scarborough Shoal. Kasi maraming isla diyan na kapag high tide ay lulubog, pero kapag low tide ay lilitaw. So yun yung mga ganyang mga klaseng isla, ayun yung tatambakan ng China kasi magaling sila sa dredging Magaling sila sa pagtambak, paggawa ng artificial island. Kaya kung talagang automatic na maggawa sila diyan ng mga installation, magtambak ng mga isla ay mabilis lang yan, baka wala pang isang taon tapos na mga kababayan. Kaya napakalapit na talaga ng nakaharap na sa atin yan wala na tayong kalaban-laban kung mayroon ng installation ng military ng China diyan, ay isang oras lang tapos ng Pilipinas. Kasi nga pwedeng dyan ilo-launch nila yung mga rocket missiles, di ba, papuntang Pilipinas, tapos tayo. Wala pa naman tayong Iron Dome, di ba, mga kababayan. Kaya ito si Justice Carpio, merong sasabihin, pakinggan muna natin So this is really a precursor of China's grand plan to put up an air naval base on Scarborough Shoal, because that was their original plan. Remember, they were about to send dredgers way back towards the end of the term of President Obama. China sent dredgers going to Scarborough Shoal to start their
island building there, and Obama said, no, you cannot do that. There will be severe consequences. Ayan, so matagal na pala na plano yan ng China na mag-dredge, gagawa ng artificial island, magtambak diyan sa Scarborough Shoal at gagawa ng military installation. Mga struktura yan. Pwedeng mga daungan ng warship, pwedeng merong mga runway ng fighter jets. Kaya yan ang hindi natin papayagan kasi nga tayo nga hindi tayo gumawa diyan ng struktura na atin yan, di ba? Isipin lang natin sa ordinaryong senaryo. Halimbawa, mayroong kang bahay and then mayroong kang bakuran sa harapan, medyo maluwag. And then pagising mo sa umaga ay mayroong nagtayo ng bahay mismo sa loob ng iyong bakuran. Anong gagawin mo? Parang ganun na rin yung ginawa ng China sa Pilipinas. Kung magtayo sila diyan ng istruktura, nasa loob na ng ating teritoryo. Kaya anong gagawin? 'Di ba? Mga kababayan, anong gagawin? Magpasensya lang ba tayo? Pasensya ng pasensya hanggang sa susunod na araw pagising natin ay nandiyan na sa Palawan yung kanilang mga artificial island. Papayag ba kayo niyan? So yan ang hindi. Meron ngang nag-comment sa akin na matigil lang daw yan itong pang-aangkin ng China kapag magkaroon ng gera at matapos ang gera. Kasi ang gera ang magsasabi kung sino talaga ang may-ari diyan. 'Di ba? Ang manalo ang may-ari diyan. Kasi hindi bibigay ng China sa magandang usapan Kahit na ina-award ng arbitral ruling 2016 na atin yan, ayaw maniwala ng China. Anong gagawin natin? Hanggang pasensya lang ba tayo? Binubundol na ating mga barko, nasisira na. Andin magtayo na sila dyan ng nature reserve. Andin pasasabugan pa nila ang karagatan natin sa Zambales. Diba? Kinakanyo na tayo. Anong gagawin? Sobrang duwag naman yan kung ganyan. Anong silbi ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard? Mga kababayan, di ba? Paki-comment na lang sa ating comment section down below. Ako'y magpaalam na at maraming salamat sa mga bagong bisita sa channel. Huwag kalimutan mag-subscribe. Yan ay malaking tulong para sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.